Classic. Kasi originally, well, yung Classic kasi, the song is from Max. If you're familiar with Max, the artist na nakasama namin last time, siya yung kumanta ng Let's Get Married in Vegas. Siya. And then after nung nag-meet kami, parang nagkaroon nga siya ng interest of giving me a song, and then Classic nga yung binigay niya sa akin. Tapos it's a full English song, pero na-feel ko lang na parang cute din siya malagyan ng Tagalog kasi meron akong naisip na idea for future purposes na pwedeng mangyari din sa song. So kaya ginawan ko siya ng Tagalog na verse. Yun. So, malalaman nyo pag narinig nyo na. Kaya excited din ako for Classic. Ano pa favorite nyo bukod sa Classic? Di ko masabi naman. It was written by the one and only Maestro, Mr. C, Mr. Ryan Cayabyab. Super excited din ako na marinig nyo yung song kasi it's a different feeling. It's a different feeling from Anino. Kasi yung Anino, alam ko naman na napakinggan nyo na. Kasi na-perform ko na rin siya sa mga shows namin, sa concert na SB19 and sa concert namin ni Julie. So, I'm sure you have idea na sa Anino, but yeah. Are you guys excited for the EP? Yes. Same. Ako din. Oo nga pala. May ibang countries na kinig na sila ng song kasi it's already it's already out sa country nila. Yeah, okay. Shh lang muna. But yeah, sana na-enjoy nyo yung music and yung songs right now. Grabe ang mga writers ng songs. Yeah, grabe din. Di ko rin in-expect. I want to thank everyone na part ng EP na to. Songwriters, yung team, Wanzi, Warner, and mga producers, and then also Max, and other co-producers, and of course, Radkids, Pablo Josue, Wanzi, my friends, family. Sobrang dami kong dapat pasalamatan for this EP. And yeah. Sabi ni Krisen, mapanakit kaya si Di Ko Masabi. Actually, di ko masabi kung mapanakit siya. Malalaman natin mamaya kung mapanakit talaga si Di Ko Masabi. Let's see mamaya. So, keep your comments or tweets coming by using, the hashtag. May hashtag ba? No one's leaving? Yeah, no one leaving. And you can ask questions here sa TikTok, and also you can post questions on X. Yeah, nagbabasa kami dito ngayon ng mga tweets nyo. Yeah. Sabi ni E-Berry, waiting sa Anino, gusto ko lang humiga sa kama, tumulala, makinig sa Anino maghapon habang umiiyak. Grabe naman yung maghapon umiiyak, baka naman ka nun, maubusan ka ng tubig sa katawan. Naman, pwede lang pakinggan. Iyak ka lang one time, tapos after noon, pakinggan mo na yung ibang songs na upbeat. Yung Room, yung Strip, yung Classic. Huwag kang buong araw iiyak. Hello po sa 8.1 viewers. Hi guys. How are you guys? So, sa mga bagong pasok po, kaya ako nag-live kasi meron po akong EP drop mamayang 12 midnight. So, inaabangan po namin sama-sama. If you have time, you can check my Spotify artist account. Just search for Stel. Yeah. Makita niyo po yung aking Spotify account. And yung countdown for the EP, Room EP drop. So, pwede natin antayin sabay-sabay. And so far, for now, isang song pa lang yung nandun, which is Room. But mamaya madadagdagan na siya ng ibang kasama. Because I will be releasing the EP and madadagdagan siya ng 4 new songs. So, yeah. Abangan niyo po yan. Hello sa 8.9 viewers natin. Pasok lang po kayo kung di kayo bored.
And type nyo lang po anong item po yung gusto nyo ipa-flex dyan. Meron po tayong small to large na item dito. And kung gusto nyo po ipa-fit, i-fit po natin. Okay, so pag-usapan muna natin kung paano yung naging process ng EP release. Paano yung pagbuo ng mga songs and yung recording. Actually, naging challenging sa akin yung pag-record ng mga songs kasi sobrang daming ginagawa that time and sunod-sunod talaga yung schedule namin. Tapos parang ano pa yun bukod doon, meron kami mga out of town na mga guestings and performances. So, hindi namin alam saan masisingit yung recording. And as far as I can remember, parang nag-start kami ng recording pagkabalik ko from US. Tama, di ba? Yan. Pagkabalik ko ng US from tour with Kuya Eric, doon kami nag-start na. So, medyo challenging yun for me kasi unang-una, akala ko magkakaroon ako ng jet lag, but buti na lang walang jet lag at all. So, nagtuloy-tuloy yung recording ko. As in, everyday meron ako recording and ilang beses ako pabalik-balik ng recording studio sa 1Z recording studio sa Radkids and of course with Warner naman kasi talagang iba't ibang producers and iba't ibang tao yung naka-work ko, so talagang iba-iba. So yung naging process noon is medyo challenging not only for me but also for the team kasi maraming kasabay na schedule and of course hindi lang naman ako yung artist ng 1Z, so yung mga tao and yung team is nahahati din kaya medyo challenging siya for everyone, but nagawa naman ng paraan and naging smooth naman lahat. And yun, sabi naman ni Grace, sa anong EP ka pinaka nahihirapan kantahin? Ooh, nice question. Pinaka nahihirapan ako kantahin yung Di Ko Masabi kasi sobrang challenging kasi nung song and parang pag napakinggan nyo yung song mamaya sabihin nyo kung ako lang ba or yung song talaga ay nakakahingal dahil wala talagang part kung saan ako pwedeng huminga habang kinakanta ko yung song. Sobrang grabe ka Mr. C. Grabe Mr. C. Pero I love the song, I really love it. I like the song. Sobrang excited ako ma-perform siya. And sana pag napakinggan nyo, magustuhan nyo din and ayun. Sana makita ko rin yung mga entries nyo na kinakanta nyo yung song. Okay. So, sige mamaya. So, ano pang question nyo? Sobrang excited ako sa EP na to. Mamaya meron din ako sasabihin something about Di Ko Masabi. Kasi ngayon di ko siya masabi kaya mamaya na lang. So, with Anino naman, alam ko napapansin ng iba, like yung pinerform ko sa pagtatag finale and yung pinerform ko sa concert namin ni Julie is different arrangement sa narinig nyo. Kasi yung sa finale, medyo higher key pa yun. Like, mataas yung key na ginawa namin. But with this one, yung arrangement namin for this EP, binaba namin yung key. Kasi bukod sa mataas na nga siyang kantahin, nagre-request din yung mga tao na babaan ko daw para makover nila. So, naisip ko na baka nga maganda nga kung ibaba siya para mas ma-deliver ko rin siya ng maayos and mas may emotions. Kaya naisip namin ni Pablo na ibaba yung key para magkaroon siya ng ibang feeling, magkaroon ng ibang pakiramdam, and magkaroon ng ibang story yung song. So yun. Kaya nakita ko yung mga tweets nyo na parang bumaba yung key ni Anino. Totoo po yun. Binaba namin yung key. So yun. Sample lang song ni Mr. C. Huwag na. Kasi malalaman nyo agad eh. Dapat mamaya na lang. Okay. May question si Mia_18. Memorable or funny story nung nag-record ka? Alam mo yung pinaka-challenge sa akin during recording nung buong EP, nagkakasakit ako. Like, nagre-record ako na parang nagsa-start mamuo yung sipon, parang gano'n. So parang pagka nagre-record ako, nagkakasipon ako, di ko alam bakit.
kahit wala na yung aircon dun sa recording. So, may isang time na na-cancel yung recording namin ni Pablo kasi talagang tunog muffled na yung boses ko kasi parang sinisipon na ako. So, hindi muna namin tinuloy. Rest muna ako for a day. Then, bumalik ako nung okay na. Tinapos namin. Same with Di Ko Masabi nung nire-record namin yun with Mr. C. Talagang ganun kinakabahan ako na baka same problem yung sa sipon like that. Pero okay naman. Nagawa naman ng paraan. So, lumabot naman. Sabi ni Lee_GRC, susi ng room. Excited me sa room strip kasi mas maririnig ang vocals mo. Iba ang vibes. Well, actually, excited din ako for room strip kasi iba rin yung arrangement niya, din yung sounding niya. It's totally different from the OG room kasi nga strip nga siya. Like, pag sinabi kasing strip, like, yung original instruments niya from the OG, mawawala, isi-strip down talaga, tatanggalin para lang mas marinig yung vocals and yung music, yung lyrics talaga yung papakinggan. So, maganda siya. Excited din ako dun. Sabi rin ni Rabbit ni Stel 16, request ka ng una kong mag-request ako sa'yo kung anong gusto mong unang pakinggan. Sa EP. Ano ba magandang unang pakinggan sa EP? Lahat kasi maganda pakinggan eh. Sundin mo yung kung paano siya naka-arrange dun sa EP yung 5 songs. Pakinggan mo siya na sunod-sunod. Kasi, I guess, kaya ganun din yung arrangement niya kasi, may message. Hindi, tama ba? Tawag doon? Mas, yung feelings mo, hindi siya yung malungkot, masaya, malungkot. Parang basta, makinig ka sa akin, maniwala ka sa akin, trust me. Sundin mo yung arrangement ng songs dun sa EP para mag-gets mo yung sinasabi ko. Okay? I know you guys are excited. Ako din naman. So, inaantay natin yung 12. Okay. Sabi ni Sheila, ano yung songs sa EP na may MV? Good questions. Ayoko lang magsalita ng sobra-sobra dahil baka paggalitan ako dito. But yeah, yung sinasabi ko about Di Ko Masabi is, actually si Di Ko Masabi, merong music video. Yun, merong music video si Di Ko Masabi. At, syempre excited kayo malaman kung kailan ipopost yung MV. Pero sabihin ko muna, well, with Di Ko Masabi, super excited ako kasi parang, nagkaroon kami ng idea na gumawa ng music video kasi nga maganda yung song. Well, lahat naman maganda. And so for now, sasabihin ko, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi for now, quote unquote, for now, si Di Ko Masabi lang muna yung may music video. Kasi super excited kami sa music video na nagawa namin for Di Ko Masabi. And I'm sure, excited din kayo for Di Ko Masabi. Bukod sa mapakinggan siya, excited din kayo dun sa story na nagawa namin for the music video. So, tama po yung narinig nyo, Di Ko Masabi ay may music video at ipopost po namin ito sa August 17, 7 p.m. August 17, 7 p.m. I-release po namin yung Di Ko Masabi music video. So, yeah! Super exciting. And, yeah, yung music video na yon kasi di ba nakita niyo yung concept photos yesterday nung nasa playground. Actually, yun na yung sinut namin yung music video. And, excited lang ako kasi maganda yung story. Maganda yung basta, saya. Nung shoot namin, sobrang smooth lang. Sobrang ganda. Sobrang saya. Hindi kami nag-expect ng anything dun sa music video. Pero, nung nakita namin yung mga shots, nung nakita namin kung paano namin na-execute, grabe. Super exciting. Super exciting! Ang saya. So, sana ma-excite kayo.
Mukhang friend zone. Let's see. Tingnan natin kung friend zone ba talaga ang mangyayari sa music video ni Di Ko Masabi, but Di Ko Masabi. So yeah, sana abangan nyo po sa August 17 yung music video ng Di Ko Masabi. Ano pang mga questions nyo? Hello po sa 7.9k viewers. Kuya Stel, sabi ni LOML ni Ja. Ano yun? Love of my life. Love of my life ni Ja. Sabi ni Love of my life ni Ja. Kuya Stel, ano naman pinakamadali sa'yo kantahin? Pinakamadali? Instrumental. Siguro yung pinakamadali, yung pinaka feel good na song for me na pina-perform lang siguro, yung classic. Kasi iba yung feeling niya. Naku, pag narinig niyo yung classic, magiging favorite niyo rin talaga. Sobrang chill ni classic i-perform, kantahin, pero alam mo yun, sobrang gaan sa feeling, sobrang saya. So siguro si classic yung sagot ko. Naku, excited ako mapakinggan niyo yung mga songs sa EP. As in, sobra excited ako. Sana kayo din. Sabi ni Thea ni Olbap, is there a particular song on the album that has a special meaning to you? Reveal naman. Parang reveal daw, please. Special meaning... Well, actually, lahat naman talaga is maganda. But if I'm going to choose, meron akong... May ang hirap. Well, iba lang yung feeling ko with classic kasi nga nagsulat ako ng maikling verse doon na Tagalog, which I'm very nervous din kung anong magiging reaction nyo doon sa Tagalog lyrics na nilagay ko. So, kasi ang napagtanungan ko lang naman ng lyrics na ginawa ko is si Justin, and actually hindi ko nga siya napacheck kay Pablo kasi nahihiya ako, but naparinig ko siya kay Justin and sa ibang 1Z team. So, hindi ko sure kung maganda ba siya pakinggan. So, kayo na po humusga, and kung ano yung pinaka magiging comment nyo, I'm very willing to listen. Kasi ako wala talaga akong any background when it comes to music making or songwriting. So, naglakas loob lang ako magsulat. So, kung meron kayong mako-comment or kung meron kayong constructive comment about the way I write the lyric on the verse, feel free to comment or to tweet or just tag me, gano'n. Babasahin ko po, and okay lang sa akin kahit ano pa. Basta super excited and kinakabahan ako dun sa lyrics na nilagay ko dun sa second verse ng classic. I just felt na gano'n lang yung dapat kong ilagay. Just yun yung na-feel ko, but yeah.